At yung pagiging malinis natin ay may sinasabi ang Biblia sa unang Korinto 14:40. At sa kabilang dako naman, kamusta naman ang schooling mo, partner? Okay naman, partner. Marami akong nakilalang bagong mga classmates at nadagdagan na naman ang aking mga kaibigan. Pero siguraduhin natin na makikipagkaibigan tayo sa alam nating madadala tayo sa tama. At syempre, dapat maging magandang halimbawa tayo sa ating mga classmates na sumusunod tayo sa turo ng ating mga guro. At yan ay mababasa natin sa Kawikaan 19:20. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Makinig tayo sa kanila, lalo't alam natin na hindi natin ito ikasasama. At paalala, mag-aral tayo mabuti para hindi masayang ang ginagastos ng ating mga magulang. Tama. Siyempre, kung nagkukulang tayo ng karunungan, ay humingi tayo sa Diyos na ating namang mababasa sa Santiago 1:5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat, at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Hanggang sa muli mga kids, at para naman sa ating verse of the day ay sa Colosas 3:20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Ako si Janelle. At ako naman si Jabel sa ito ang Balitang Bata. Kawan ng Kordero o mas kilala sa pangalang KNC Show. Sa kanyang 3 taong pagtuturo ng mga pag-uugaling dapat na matutunan ng isang bata, kasabay ng pagdiriwang ng ating kasangbahay ang UNTV sa kanyang walang sawang pagbibigay ng libreng serbisyo sa ating kapwa. Kaya naman ang KNC Show ay patuloy rin sa pagbuklat at pagbabasa ng banal na kasulatan. At sa pamamagitan nito ay nahuhubog ang kanilang isipan ng tamang paraan ng pagkatakot sa Diyos. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Dahil ito ang layunin ng KNC Show. Kaya naman, sa tulong ng Diyos, patuloy pa rin ang programang ito sa pagbibigay ng mga kaalamang hindi lang para sa mga kids, kundi para sa lahat. Kaya't patuloy niyo po kaming samahan sa bago nitong oras. Simula July 23, ang KNC Show ay mapapanood mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Siyempre, dito lang yan sa inyong kasangbahay sa UNTV! Magandang araw sa inyo mga kids! Ready na ba kayo sa bagong project natin ngayon sa Kids Craft? Ang gagawin natin ngayon ay bookmark. O, ikaw Moy, alam mo ba kung ano yung bookmark? Opo. Talaga? Ikaw, Janelle, alam mo kung ano yung bookmark? Opo, yun po yung pinag-iipit sa book. Tama. Kailangan natin ng bookmark kapag nagbabasa tayo para mas madali nating matandaan yung last page na binasa natin. Sige, simulan na natin. Ready na ba kayo, Janelle, Moy? Sige. Ang mga materials na kailangan natin ay ang mga sumusunod. Una, puncher, ruler, calling card, gunting, cutter, battery, pencil, spring, glue, paper cord, sticker, at mga used na gift wrappers. So, yan ang mga materials na kailangan natin, mga kids. Una natin gagawin, kumuha ng spring at stretch para ito ay madiretso. O yan kids, halos diretso na natin. Sunod, kumuha tayo ng ruler at sumuka tayo ng 6 inches. Pagkatapos,
Gupitin natin to sa pamamagitan ng cutter. Ingat kayo kids ha, kailangan ipatulong kayo sa mas nakakatanda sa inyo. Kumuha ng battery na siya ipag-curve natin sa spring para makagawa tayo ng paper clip. Yan mga kids, gawa na ang ating clip. Ngayon, gawin naman natin ang ating pinaka-bookmark. Kumuha tayo ng calling card. Yan. Tapos, kumuha tayo ng used na gift wrapper. Balutin natin ang ating calling card sa pamamagitan ng gift wrapper. Ito magiging itsura niyan. Ngayon, butasan natin ang dalawang dulo ng ating bookmark. Kumuha tayo ng paper cord at ibuhol natin sa isang butas ng ating bookmark. Ngayon, lagyan natin ng design ng ating bookmark sa pamamagitan ng pagdidikit ng stickers. Yan mga kids. Ngayon, yung ginawa natin paper clip kanina, yun naman ang ilalagay natin sa kabilang butas ng ating bookmark. Ayan mga kids, gawa na ang ating bookmark, hindi na tayo mahihirapang balikan yung mga pages ng libro na ating binabasa. At kung papansin nyo kids, ang ginamit natin ay paper clip, hindi ribbon or lace kasi mas maganda gamitin dahil pag paper clip, hindi mahuhulog ang ating bookmark kagaya nito. O ano masasabi mo, Janelle? Napakadali lang naman ata. Pwede ko na ituro sa mga classmates ko at mga kaibigan. Tama ka dyan, Janelle. At hindi lang yan ang pwede mong i-share sa mga classmates mo. Ano pa po yun? Pwede yung nakasulat sa Biblia na patungkol sa ginawa natin ngayon. At yan ay mabasa natin sa unang Pedro 4Gs. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ano mang kaloob sa atin ng Diyos, dapat i-share natin ito sa iba. Lalo na kung para ito sa kapakinabangan nating lahat. Gaya ng ginagawa natin ni Patrick dito sa Kids Craft. Napapakinabangan natin yung mga bagay na akala natin ay basura na, pero magagamit pa pala. O paano mga kids, sana ay meron na naman kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa susunod, dito lang sa Kids Craft! Paalam!